Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na ito magkikwentuhan na naman po tayo ng mga issue na nangyayari sa ating bayan. So, pag-usapan natin kung mga katotohanan. Hindi chismis. Hindi marites. Yung totoo lang. Doon tayo sa totoo. Let's level up the vlogging industry. Alam mo, yan na isang vision at gusto kong mangyari pagdating sa vlogging industry. Now, let's not be unprofessional in a way. We listen to chismis. We listen to puting ahas. We listen to yellow ahas. We listen to red ahas. Pasensya na ha. Tayo po ay dun lang sa totoo. Sabi ko naman po sa inyo, simple lang naman po ang hangarin natin sa pagbablog. Yan po ay pagtama, palakpakan, pagmalibanatan. Minsan, may bababanatan talaga tayong medyo makakasakit, ika nga. Kasi nga, di ba? Truth hurts. Yun to ang talagang katotohanan yan. Masakit po ang katotohanan. Ha? Kaya nga minsan, di ba, dapat mong tanggapin pag sinabihan ka ng misis mo, huy, ang baho ng kilikili mo. Kasi truth hurts. O di kaya, sinabihan ka naman ng mister mo, huy, amoy bawang ka na. Maligo ka naman. But, if you would listen, you would improve. Yun totoo, di ba? Kaya nga tayo, paulit-ulit natin sinasabi sa channel na ito, bumase lang tayo sa katotohanan. Huwag tayong bumase dahil lang ito ay content. Ika nga, magandang content para masyadong ma-attract ang tao. Alam naman po natin, sa totoo lang, sa Pilipinas, alam na natin yan, tanggapin na natin. Mas mabenta ang chismis kesa sa katotohanan. Ibig sabihin po, mas mabenta ang, mas ma-views. Sabihin, mas madami ang views ng chismis kesa sa katotohanan. But in the long run, it will somehow hurt your credibility. Yan ang lagi yung tatandaan. Diba? Kaya nga tayo, paulit-ulit natin sinasabi, pag-aralan nyo bago, lalo-lalo sa mga vlogger, pag-aralan ninyo bago nyo itakel. Huwag kayo yung atat mag-takel para lang mauna. Kasi yan ang sakit ng mga vlogger. Yung unahan, kasi pag unahan, nasa iyo yung maraming views. Kadalasan po, nasusunog pagka ganon. Diba? Masusunog ka pag inunahan mo ang ibang mga tao for the sake of para ka lang mauna. Diba? Yan ang tatandaan natin. Kaya nga, sinasabi nung si Budo Lipunan when I was in Japan, sabi niya, ba't di daw ako nagla-live? The reason for that, kasi ako ho, when I do my live, mula pa lang hapon, nagre-research na po ako, what's the topic, what's the news, ano ba? Hindi ho ako yung tipong may nabasa, tatakil ko na. Bahala na si Batman. hindi ko sinasabing yung iba ganun ha. Maaaring iba ganun. Pero ako, ang personality ko kasi, hapon pa lang, binabasa ko na kung ano man yung topic na meron. Tapos, isa-search ko yun, ano ba ang sinabi ng oposisyon, ano ba sinabi ng administrasyon, ano ba yung lahat ng angle. Then, doon ako magkukonclude ng aking opinion. So that, malawak yung pagtackle mo. Okay? Dahil nga, nangyari yun, nung December, syempre, alam naman, hapon pa lang. Kagigising ko pa lang nung, nagkakape pa lang ako nun. Pag mag-aaral na kagad ako ng mga issue, paano ako makaka-enjoy sa Japan nun? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya, in line with that, meron tayong susuplakin mamaya na para ho ipakita lang yung katotohanan, kayo na hong bahala kung tatanggapin nyo o hindi. It's up to you. Okay?
it's up to you. Kasi nga, kung nakita nyo kanina doon sa aking Facebook account, meron na namang nasunog na vlogger. Pero bago yan, bibitinin ko muna kayo. Siyempre, ang pag-uusapan muna natin ay yung Tambaloslos Initiative na tinawag ni Alvarez kay Romualdez. Alam nyo, para lang po sa kaalaman natin, para lamang po sa kaalaman natin, ano ba ang significant nito ni Alvarez pagdating sa Congress? Aside from naging speaker yan, tanungin ko kayo, bakit po naging speaker si Alvarez? Is it because kaibigan niya si Pangulong Duterte? May punto kayo dyan. Pero ngunit natapat subalit, para lang sa kaalaman natin, si Speaker Alvarez yan po ay isang political figure in Mindanao. If you would ask people from Mindanao, congressmen, governors, and other people in Mindanao, malakas po talaga si Alvarez po dyan. Kaya nga, dati, kung maaalala ninyo, meron pang time na kung saan, i-google ninyo, pwede nyo i-google yan. Marami, kahit, di ba, nung nagkaroon ng awayan between Alvarez and VP Sara Duterte, lahat ng hugpo ng pagbabago doon sa lugar ni Alvarez hindi nanalo. Ganun po siya kalakas. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing he can win national election or so. No. That's not what I mean. Simple lang. Ang konteksto ni Alvarez, yan po ay Mindanao pag nagsalita. May clout po yung sarili sa Mindanao. Okay? Kaya napaka-importante ng message niya kay Romualdez. Kasi kung tatandaan nyo, now, wala po siyang pumapalag kay Romualdez. Si Pulong pa lang. Tandaan niyo yun. Naturalmente, kapatid yan ni VP Sara Duterte at anak ni Pangulong Duterte. Pero it's very significant yung salita ni Alvarez ngayon. Dahil nga magkaaway, di ba? Alam naman natin, nagkaroon ng sigalot sila ni VP Sara. But now, they are in good terms. As a matter of fact, ayon sa aking puting kalabaw, puti yung kalabaw. Hindi, totoo. Tinanong ko ito. Tinanong ko sa ilang mga kakilala po natin sa Mindanao na mga politiko. Sabi ko, anong basa ninyo dito sa salita ni Alvarez? Kasi talagang grabe yung Ang sabi nila sa akin, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Nag-usap-usap na daw ang kampo ni Alvarez at ang mga Duterte. Yun ang narinig ko doon sa mga nagbalita sa akin na bibwit. Which is, ibig ba sabihin nun, chismis? I don't think so. Why? The proof? Ito, tandaan ninyo, naging opposition yan. Si Alvarez, naging opposition ni PRRD. But now, 180 degrees ang ang suporta niya ngayon, di ba? Kung dati talagang kinontra niya si Pangulong Duterte. Ngayon talagang tumodo. Ibig sabihin, there is a proof na somehow possible na talagang nagkausap at nagkaayos na sila ni Pangulong Duterte. That's what I'm saying. When you listen to someone na sasabihin, ay dahil sa puting bako, ganito, may nadinig ako, ganyan. Tingnan ninyo yung circumstances that would prove na totoo yun. So, eto, ang prove na totoo, kasi kitang-kita mo na yung kanyang turnaround na pag-support sa mga Duterte. Di ba ho? Eto na nga ho yan. So, ipakita ho natin yung kanyang pagsuporta dito ho sa napaka-importante po nito .
pagsuporta po ni Representative Alvarez. Iaakyat sa Korte Suprema ni dating Speaker Pantelon Alvarez sa Senator Coco Pimentel ang petisyon laban sa People's Initiative para sa Charter Change. Pinanatan din ni Alvarez si Speaker Martin Romualdez na anyay pasimuno nito. Nasa frontline na balitang yan, Maran Enriquez. Dahil sa observation... Para raw magkaalaman na maghahain ng petisyon sa Korte Suprema si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para questionin ang People's Initiative para sa Charter Change, partikular na ang mga umano'y pagpapapirma kapalit ng pera o ayuda. Sigurado magpa-file ako dyan. Tingnan natin itong mangyayari kasi sa tingin ko naman talagang makukuha nila yung numbers doon sa requirement na ilan yan, 3% yata o ano. Kaya-kaya yan, sobra pa yan dahil nga may pinamili. Derechahang itinuro ni Alvarez si House Speaker Martin Romualdez na maipakana raw ng People's Initiative. Tinawag pa ni Alvarez na tambalos-los si Romualdez. Salitang ginamit din noon ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Eksakto yung description na binigay sa kanya ni VP Sara. Isa lang ang tambalos-los sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. PI kasi ang tawag nila dyan, di ba? Sa akin, TI yan, TI. Tambalos-los Initiative. Nauna nang sinabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagpapapirma. Ganyan din ang ipinunto ng isa sa mga aminadong nagsusulong ng People's Initiative, si dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Wala naman na direct involvement sa speaker, pero wala naman siyang oppose dito sa movement na ito. Bukod kay Alvarez, si Senate Minority Leader Coco Pimentel din iaakyat daw. Alam nyo kung bakit napaka-importante nito? Kasi huwag nyo kakalimutan yung sa sinabi ni Alvarez. Madali nila makukuha yan. With so much money na meron sila, di ba kung maaalala ninyo, inangat nila ang budget ng DSWD, ng DOLE, ng mga ayuda. Ay, alam naman natin na talagang ginagamit yan ng mga kongresista para ibigay sa tao, tapos para puwersahin na pumirma. And we heard that from the president himself, former President Duterte, na siya mismo nagsabi, di ba? Talagang kumakalato yan. And alam nyo, hindi ko lang mailabas kasi, hindi ko lang mailabas kasi still needs to verify. Pero ang dami po nagpapadala sa akin ng mga videos na talagang merong puwersahang pagpapapirma. So in other words, talagang posible na talagang maayos to. Maplansya ito. At ipaglalaban nila pag yan na plansya at nagsang-ayon ng COMELEC na ito'y legit, matatanggal na ang papel ng Senado. Kaya it's very important yung mga ganitong politiko na somehow would speak up against Romualdez. So that makita nung ibang mga kongresistang dilapwit ni Romualdez ngayon na may mga tumatayo laban dito kay Romualdez. Sana nga may sumunod. Sa tingin ko may susunod pa dito Di ba? Sa tingin ko may susunod pa na pumalag. Malay mo, 'di ba? Si pangalan nito si Congressman dating Congressman Tebes sumunod, 'di ba? Na maglabas din siya ng ano ba ito? Ng hindi kami nabibili. Dili man kami nabili. Ganun ba? 'Di ba? Kasi it's about time na magsalita ang mga kongresista na talagang lalaban. Maraming takot ngayon Pero, dahil sa galaw nito, kasi yung kay Pulong, okay yun, understandable yun. Anak siya ni Pangulong Duterte, kapatid siya ni BP Sara. Understandable yung paglaban niya. Uy, pag-usapan natin yan, ha? Meron tayo susuplaking vlogger dyan. Yung isang coach, ewan ko paano naging coach yun. Suplakin natin yan mamaya. Ha? Kaya nga dapat po, encourage natin yung mga ganito. Kayo mga congressman, na talagang merong paninindigan, tumayo na kayo. This is the time tumayo na kayo because the people are against this tambaluslos initiative.
Huwag kayong maniwala na masilaw na porket may pera kayo, people will always be sa likod ninyo. Hindi ho ganun yun. Marami hong mga pagkakataon na magugulat kayo na wala. Na wala ho ang tao sa likod ninyo. O, eto na. Kasi ako nga feeling ko lang naman. I'm not sure if I'm correct, pero magsisimula ang ingay ay galing sa Mindanao. Tandaan ninyo, ang Mindanao po ay hindi ho yan basta-basta papayag na unang-una apihin ang presidenteng nagbigay ng importansya sa kanila. Walang ibang respetadong presidenteng talagang nagbigay ng tunay na pagbabago sa Mindanao kung hindi si Pangulong Duterte. Kaya pag yung mga yan nagsalita, naku po, ay yung mga kongresista dyan, mga mayor dyan, mga governor dyan, I believe na kayo po ay nag-o-observe pala ngayon. Pero I believe na dyan magsisimula ang matinding hagupit dito sa administrasyon. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi, pati si Roque, sinasabi rin yan, di ba? Na it's about time, Mr. President Marcos, anuhin nyo na ho itong pinsan nyo. Kasi dapat matuto na kayo kay Remulla. Si Remulla, pinahamak kayo ng todo-todo sa issue ni Bantag, sa issue ni Tebes. Where is it now? Most of the cases are dismissed. Alam nyo ba yon? Hindi lang na ibabalita. May nakuha akong papel dyan. Most of the cases nila ay dismissed. Kay Bantag, tinigil na. Di ba? In-archive na yung kay Bantag. Kay Tebes, most of them are dismissed. Sa madaling salita, una pa lang yung credibility na ni Remulla, wala na Bakit to? Paano ipagpapatuloy ng isang sekretary yung anak niya nahuli? Di ba? Doon pa lang, wala na kagad yung credibility. Tapos, humirit pa ng kay Bantag, kay Tebes. Nasira, Mr. President Marcos. Nasira ho. Unang taon mo pa lang, nasira na kaagad nitong si Secretary Remulla. Yung administrasyon mo. Hindi ka pa po nadala. This time, yung pinsan mo naman ang gumugulo. Imagine niyo lang to Senate is ganun with the President. Di ba? Madalas nga silang magkantahan pa ng Beatles Naalala nyo? Why? Kasi si Marcos, si President Marcos, matagal na naging senador yan. So maraming kaibigang senador yan. Kaya nga di ba nagpa-party-party pa sila? Yung mga akala mong kaaway, yung di ba yung nakikita mo sa televisyong kaaway? Na pinag-aaway-aaway ng mga vloggers, kuno. Tapos yung pala magkasama-sama din pala kayo mag-iinuman, magkakantahan. Kasi nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga vloggers minsan, mali yung haka-haka Hindi nila naiintindihan ng todo ang politika sa Pilipinas. Ang politika sa Pilipinas, kunwari magkakaaway lang yan. For the sake of may mapag-awayan. Pero in reality, tingnan mo, magkakasama sila kumakain, magkakasama sila umiit, nagpa-party-party. Tama, mali. Di ba? Yung mga nag-away-away magkakasama. Ganun yan. Pero bakit, Mr. President Marcos, ngayon, ganito na nangyayari? Di ba? Bakit ngayon ganito na nangyayari? Na mismong mga kaibigan mong senador nagwawarla na against the House. Ibig sabihin nun, Mr. President, simple lang. There is something wrong with the House. And I think it's about time that you listen to your friends. It's about time to stand for your friends. If you have balls, do it now. Or else, baka yung mga kaalyado mo
mawala na sa tabi mo eventually. Kasi ganyan ang politika eh. Tandaan nyo, this is a survival. Survival of career ito. Anong ibig ko sabihin? Mawawala eh. If the Constitution ma-change, mawawala ang Senate. Ganun. Bakit to kanyo masasabi kung mawawala? Eh kasi ngayon meron ng talagang birahan. Mawawalan sila ng power at pag nabuksan ng konstitusyon, it is prone not only for economic agenda, pati political agenda siguradong papasukin yan. Ibig bang sabihin, Banat Bay, nagbago na ang isip mo na ayaw mo na sa constitutional change? Ay, gusto ko yan. But it's not the right time. Why? Iba kasi ang speaker natin ngayon, ganid. That's the truth. Ganid po ang ating speaker ngayon sa kapangyarihan. Ganid na ganid. Kitang-kita naman po natin yan. So this is not the right time. So, Mr. President Marcos, do something. Or else, this will be the downfall of your government. Kasi ang ano nga eh, imagine niyo to Nababasa ko tuloy yung sinasabi ni Yorme. Bakit naman, Banat Bay? Hindi kasi pag nag-uusap kami ni Yorme, sabi niya, nood lang tayo, nood lang. Allow them. Sabi nga niya, whenever they, pag ang kalaban mo gumagawa ng mistake, do not disturb. Totoo. Imagine niyo to Sa totoo lang, the vloggers, hindi kailangan gumawa ng step. Bakit? Yung mismong mga magkakasama, nag-aaway-away sila doon. Saka nakakita na ngayon, Senate, inaaway ang Congress. As in, literal. Nilalait na nila Congress. Ilan ba boto nyo? Wala pa kayong ganito. Kami nga 16 million. Ganun na sila eh. Ganun na sila nagkawawarla. Kasi nababastusan na sila ng todo sa House. Ang term na nga nila, pambabastos na to eh. Ganun. Alam nyo, hindi nangyayari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam nyo ba yun? Usually, magpaparinigang pitik-pitik lang. Yung, di ba? Ganun lang. Simple-simple lang. This time, hindi na parinigan. Ilan ba boto nyo? 16 million kami. Kayo, ilan? Wala pa nga kayong 1 million. Boto ng bawat isa. Ganun na sila magtarayan. Para na sila mga palengkera. Bakit? Kasi merong isang nagmamagaling na hindi manalo-nalo sa national, kaya ito, pumapapel. Di ba? Kaya sarap panurin eh. Ang sarap sila magsabong. Tapos eventually, kaya nga mangyayari dito, magsasabong sila sa Supreme Court. Mr. President, wag nyo nang pagsabugin. Alam nyo kung bakit? Ako, sa totoo lang, gusto ko magsabong sila sa Supreme Court na magkaalaman kung sino talaga ang nasa tama o mali. Ang problema ko, eto. Habang nagsasabong sila, maraming batas na hindi mapapasa. Remember, para mapasa ang batas, kailangan i-approve ng House, i-approve i-adapt ng Senate or magkakaroon ng pagbabago, tas magbabaycam pa sila. Ibig sabihin ng baycam, magsasama sila para pagkasunduan yung batas. Tama, mali? Paano sila magsasama? Kung magkaaway nga sila. Para silang tanga, di ba? Ganun na mangyayari. Sino mga yun na magsasuffer? Yung taong bayan na nagpapasahod sa kanila na wala silang ginagawa kung hindi magbangayan. Ganun. Kaya nga ang sabi dito, constitutional crisis daw ito. Bobong lipunan, ito ang talagang constitutional crisis. Hindi yung sinasabi mo na uutusan ni Pangulong Duterte mag-report si Moca. Constitutional ano yan? Ang babaw nung... Nadamay ang konstitusyon para lang pag-reportin si Moca kay Pangulong Duterte against the Constitution yan. Tanga ka. Ito ang constitutional crisis. Ganito yun. Kasi naglalaban na yung dalawang houses. Ay, nak ng wewe, oh.
Kaya, this is, ewan ko. Yan ang talagang pinaka sintu-sintu na ano. Wala nang masisintu-sintu dyan. O, tuloy natin to, ha? Sa Korte Suprema ang kanyang petisyon kontra People's Initiative. Partikular naman niyang kikwestiyonin ang pagtanggap at pagbilang ng COMELEC sa mga nakalap na pirma gayong wala pa namang petisyon. Court, stop the COMELEC from doing their ministerial duty at saan ba nila nakuha yun? O, yung mga ganun. Pero pwede rin tayo mag-file na ng mga special proceedings siguro sa COMELEC. Why COMELEC is receiving the papers and why COMELEC seems to know what to do with the papers. Ba't lalaman nung gagawin doon? Depensa naman ng COMELEC, may legal silang basehan sa pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative, alinsunod sa isang COMELEC resolution. Ginawa lang po namin yung trabaho. But then again po, kung kami po dadalhin sa Korte Suprema, sa kataas-taasang hukuman, sabi po ni Chairman Garcia, 2 araw ko na nadidinig, kahapon at kanina, wini-welcome po namin ito. At yung... Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ayan, ha? So, eto. O, yun. Eto pa. Ay, nako, bagong issue ito. Handa na ba kayong masaktan o hindi pa? Pakilagay nga dyan kung handa na ako masaktan. Iba naman, iba muna. Ito muna. Kasi meron na namang pautot itong si galing-galingang Coach Jarrett. Eto. Galing. Ewan ko paano naging to. Nag-aaral ba talaga ng abogasya to? Nag-aaral daw, di ba? Pero ba't ganun ang logic nito? Pakinggan nyo, ha? May binawasan. O, yun. Bigger budget for Paulo Duterte's district comes with cuts in other areas. Yan. Patay. So, ito yung usapin uli ng 51 billion. Eto na naman tayo. Nagsalita kasi ang DBM. Sabi ng DBM, the increase in the proposed allocation for the District of Davao City, Representative Paulo Duterte, means that funds for other projects were reduced. Ayun yung pangit. Imagine. Ulitin lang natin, ha? Ulitin lang natin. 51 billion yun, guys. Sa isang distrito ng Davao City. Okay, hindi pa ito buong Davao region, ha? Distrito lang. Distrito lang, guys. Yun yung nakakabwisit dito, eh. Distrito lang siya. Bakit umabot ng 51 billion yung allocated budget? Jarn. Yan ang pinaka-question niya. Bakit umabot ng 51 billion yung allocation sa isang distrito? Ano ang kanyang panlalait na ginagawa o pagkakasinungaling na ginagawa? Pero pakinggan ho nyo, ha? Paparinig ko. Oo. So, ibig sabihin, para mapondohan yung 51 billion na yun, kailangan bawasan yung sa pondo ng iba. Yan yung sinasabi. Pero that's not true. Alam nyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, hindi lang naman po siya ang nakatanggap ng ganyang kalaking budget. Banat bay, masyado atang malaki ang budget na yan, 51 billion. Tuloy natin. Yun yung matindi dun, guys. Tapos nagreklamo sa 2 billion. Nagreklamo sa 2 billion. Yung tawa niya sa latang nag-iisip. Hindi niya alam sasabihin niya. Yan, guys. 2 billion. Anyway. DBM, Department of Budget and Management, DBM Assistant Secretary Rhea de la Vega made this explanation in a television interview regarding the reported 51 billion allocation to the District of Duterte during the last 3 years of his father's term as president. So 2020, 2019, 2020, 2021? Hindi, 2021, 22, 23. Siguro yung last 3 years daw eh. Tama, 2019, 2021, 2022. Yeah. So sabi, we have to be very certain that when a certain project gets an increase, So ito, una-una, point niya.
3 years, 51 billion. Is it big? Check mo sa ibang mga kongresista. Hindi po. Second, 3 taon yan. Ano yan taon na yan? Yan po ang taon kung saan may pandemya tayo. Every budget noon, lumobo talaga. Because everything, ayuda, pagdating din sa mga gamot, projects, lahat po lumobo noon. Kaya nga, sobrang lobo yun noon eh. Sobrang gastos ng gobyerno natin noon. 20. Kaya nga, sinagot niya mismo yung ano niya eh. 3 years. Ano bang years yun? 20. Tamo? Hindi mo naisip? 19, 20, 21. Yan ho, yung kasagsagan ng pandemya. Ano ka ba? Okay, eto pa. Tuloy natin. Means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. It's because we cannot increase the budget submitted by the President, so zero sum lagi yun. Ayun ang patay. No, Brian, I don't care if Davao is the biggest city in the Davao region. We're not talking about the Davao City. Kita mo yung logic niya? I don't care if Davao City is the biggest city in the Philippines. We're talking about district. Okay. Logic tells you, kung malaki ang city, maliit ba ang district? May gali. Paano naging mag-abogado to? Sige, kayo ang sumagot. Simple. Kung malaki ang city, hindi ba will follow na malaki rin ang mga distrito? Ang populasyon nun? Ano ba? Asan? Naiwan? Pakihanap. Baka puro atay na lang yan. We're talking about the first district of Davao lang. First district lang of Davao. Davao City. Oh, ngayon? Tatlo yan eh. Broken into 3 legislative districts yan eh. Yan Davao City. Oh. So kung malaki yun, binroke mo yung 3, malaki yung district o hindi? Ay, tanga. Gusto kong ano? Ay, nako. Bigyan kita ng sample. Kunwari, ang isang city ay 90 million. Halimbawa lang po halimbawa lang. Mali yung figures pero para mas madali na ma-divide. 90 million. Okay. Ang isang city. So pag dinivide mo yon into 3, 30. Tama, mali. Eh kaya lang, kung mas malaki yung isang city, siya ho ay 180 million. Halimbawa lang. Pag dinivide mo yon, ilan yun? Di mas malaki din. Tama, mali. So it follows. Aside from, ito'y during the pandemic and it's bigger than other district. So kaya malaki ang budget at that time. Jared, ano nangyari? Yan ang mahirap talaga pag nagmamagaling eh. So, anyway, mamaya natin pag-usapan pa yan. So, ibig sabihin, para mapondohan daw yung 51 billion na yan. So, eto. Tanungin ko kayo. Eto lang, simple-simple na. Yan lang ba ang binigyan ng budget na ganyang kalaki during PRR this term? Hindi ho. Kaya nga ho, kahit po yung mismong kumokontra, nabilib kay PRRD. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung kumokontra na yan eh. Yun yung lugar niya. Although it's buong Bicol yun, nakatanggap ng 175 billion. Diba? Kahit, sabi pa nga niya dito, never manalo sa Bicol
Even yung past election, midterm election, yung mga lahat ng senador niya doon, ni PRR, di natalo daw doon. Pero magkano? Kinita tuloy. Malay naman natin. De, joke lang. Magkano ang ibinigay at inalat ni Pangulong Duterte? 175 billion. Ayan ang source, Bicol Mail. So, anong ibig sabihin? Sabihin na natin, sandali, malaki yung Bicol eh. Sige. I-divide mo pa rin ng 175. Malaki pa rin po yan. Di ba ho? So, anong punto dito? Ang question naman dyan is, it's not malaki o maliit. Ang importante, kailan ho ba ito? Eto, remember Elizalde Co. 2020. Before the pandemic. Kasi nabigay na yan before eh. Pass yan eh. Ganyan nakalaki. How much more pa kaya nung pandemic? Yan ang mahirap talaga pag ikaw ay pwersadong ipagtanggol ang isang kandidato. Kaya lahat ng kalaban, kailangan mo siraan kahit mali-mali ka na. Kaya ito si Coach Jared, sa totoo lang, stay being a coach. Basketball coach ka na lang. O kaya coach ng mga volleyball. Ganun na lang siguro. Doon ka na lang. Huwag ka nang makisali sa politika. Kulang ka sa aral, Brad. Mag-aral ka muna. Ayun, sabi nga ni Diego Latigo, mahal PPE noon, pandemic, gamot pa. Kaya nga baka ang alam ko na kagad kontra nila diyan hindi naman trabaho 'yan ng executive 'yan, di ba? Oo, pero tandaan niyo, talagang meron na sa Pilipinas na inaalat talaga sa mga distrito. Yan yung pinaglalaanan yan. Kaya nga may budget, di ba? Ang punto kasi dito, sabihin na natin malaki. Yun yung sinasabi nila pinuprove na malaki. From 50 naging 2? Sige nga ho. Iyan ho ba ay makatarungan? Di ba ho? Sige, pwede mo namang ibaba. Sabi mo nang ibaba, pero 2? ang punto kasi ni Pulong, pinag-iinitan. Okay? Wala namang problema if you see something na masyadong malaki yan. Baba natin ng konti. Okay lang yun Pero gawin mong 2. Second, remember, ang nagbibigay naman yan, kasi ang parang pinalalabas nila, si Pangulong Duterte ang nagbigay noon kay Pulong. Hindi ho. Decision ho yan ng Congress. Si Speaker Velasco na ho yan, time na yan. Ganito lang kasimple. This is a very simple logic na I do not understand these bloggers at saka ito si Zaldico. Zaldico, where were you nung binigyan ng 51 billion si Pulong nun? Ba't di ka nagreklamo? Kung talagang there is a discrepancy nun. Bakit? Di ka nagreklamo? Malamang, sip-sip ka rin dun sa speaker dati. Tapos biglang out of nowhere, di ba? Alam mo yun? Out of nowhere, bigla ka na lang dito. Na hindi, kasi from 51, naging 2. Ay, mali, kasi sobrang laki yung 51 Di ba? Kung noon palang sobrang laki na yun, ba't di ka pumalag nun? Isipin mo na mabuti yun, Bakit hindi kayo pumalag nun? Ba't ganyan kayo nagsasabi ganyan? Kasi may purpose talaga kayo. Yun yung ini-establish natin dito. Ano yung purpose nyo? Siraan ang mga Duterte. That's your purpose. Talagang, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, anong sabi niya? Di ba? Hindi ko nga maintindihan bakit yung pinsan niya. Pinag-aaway kami.
That's the reality. Hindi nga nila maintindihan bakit unit team naman sila. Bakit ba insecure na insecure itong si Tambaloslos at yung mga kongresistang dilapwit nito kay BP Sara Duterte? Bakit kayo na insecure? Kakampi nyo yan eh. Diba? Sama-sama ba nga kayo? Bagong Pilipinas, bagong baliw. Diba? Sama-sama kayo nun eh. Ba't na insecure kayo ngayon? Alam ko na. Sabi nga ni Dali, iniisip ko kung pwede ko sabihin eh. Wawapamak ako. Sige na nga, pwede naman. Tinanong ko yan kay Pangulong Duterte. Sagot niya sa akin, hindi ko nga maintindihan bakit praning sila eh. Bakit daw sila paranoid? Sila Romualdez. Totoo naman eh. Bakit ba kayo paranoid? Kasi sobrang paranoid po nito eh, itong kamera na to eh. Isipin nyo na mabuti to ah. Hindi naman magkaaway si Marcos at saka si BP Sara Duterte. Meron pa nga silang ano ngayon eh. Meron pa silang hawak kamay. Di ba? Meron pa silang ganun ngayon. Saan na ba yun ha? O eto, papakita ko lang oh. Ayan oh, may hawak kamay pa silang nagaganap ngayon oh. O, di ba? O, ayan. O. Kakampi nyo yan eh. Ba't ba kina-insecure? Don't tell me, ikaw yung tipo ng taong nai-insecure pag ang kaibigan mo ay may ibang kaibigan. Hindi kasi may mga ganun tao eh. Nai-insecure pagka may kaibigan yung kaibigan mo. Marami niya sa ano nun, sa eskwelahan ko dati. Yung nai-insecure pagka yung best friend mo may ibang best friend. Bakla. Puro lalaki kami nun eh, may ganun. Naalala ko tuloy yung kaklase kong yung siga kong kaklase. Hoy! Ang pangalan niya! Siga-sigaan to. Meron akong kaibigan, masyadong malapit sa akin, best friend. Parang ganun ang datingan, pero hindi ko naman talaga best friend. Basta ganun ang datingan. Yung siga na yun, nai-insecure. Sabi ko, tanginan to kalalaking tao na insecure. Bakla ka ba? Hindi, sorry kasi, kursunada mo ba to? Sa'yo na lang to. Hindi ko naman to jojowain. Sa'yo na lang. May ganun eh. Parang ganun si Tambaloslos eh. Yung bang porket malapit itong dalawan to, oh, ayan. Diba? May bulungan pang nagaganap. Parang insecure na insecure kayo. Ano ba problema ninyo? Unit team kayo, diba? Ano to? Gusto nyo, araw-araw na lang namin sasabing, I told you so, I told you so, I told you so. Ganon? Magkakaibigan kayo eh. Magkahawak kamay pa kayo sa stage nun. Kumakanta kayo ng bagong Pilipinas. Di ba? Sabay-sabay kayo nagbubulan. Pasa-pasan pa kayo ng electric pan eh. O, kala nyo may electric pan din ako. Anan tayo, Tapos iba naman napapaluha-luha pa. Ang mga Marcos sa Duterte. Palit-palitan pa sila ng electric pan nun, di ba? Tapos ngayon aawayin nyo? Anong karapatan nyo awayin yun? Di ba ho? Hindi ko maintindihan. Anong punto nyo? Ba't nyo inaaway yung kakaalyado nyo? As far as I remember, hindi pa nagsasalita si BP Sara Duterte against Marcos. Tama, mali. Correct me if I'm wrong, ha?
Wala akong nakita, narinig na si VP Sara Duterte siniraan si Marcos. May narinig kayo? May narinig kayo? Wala. Diba? O bakit nyo aawayin yung Ali? Ba't insecure na insecure kayo sa Ali? So ito, ginawang ko tuloy ng satire. Satire lang ho ito, hindi ho to totoo. Baka mamaya isipin ng iba. Ayan. Oh. Bakit ba ang gulo ng pinsan mo? Inggit kasi sa'yo yon. Hindi manalo-nalo sa national election. Ayun na, sinagot niya na. Satire lang po yan. Ha? Diba? Ay, nako. Anyway, isa pa. Hay, pause mo, Seb. Hindi ko talaga ma-gets eh. Hindi. Tapos, although may mga nagsasabing iba, na utak daw talaga si Marcos. Ako hindi kasi talaga ako. Sorry ha. I would rather go with the thinking of Mr. Former President Duterte. Malabo para sa akin. This is really insecurity of the people around VP Sara Duterte. Sa tingin ko, yun talaga yun. Yun talaga. At saka yan eh. Tandaan ninyo, this is a leadership 101. If you want to destroy the person, do not attack him. If you want to destroy the person, kasi when you attack a person, sisiraan mo, gagawa mo istorya, baka maging better person pa yan. If you want to attack a person at pabagsakin sa buhay niya, bless him. Why? Pag ang tao nagkaroon ng something, alam mo masama yung tao na yon. Magiging greedy yun. Lalong gigreed. Lalong, alam mo yon? Kasi nga, karakter niya eh. Karakter niya masama. Kaya pag nakatanggap, lalo siyang magiging greedy, lalo siyang magiging, sa salitang kanto is addict sa kapangyarihan. Tandaan ninyo, the downfall of Marcos Sr., hindi naman actually si Marcos Sr. Eh. Diba ho? Ang totoo, the downfall of Marcos Sr., it's really the people around him na naging greedy na. Kasi nga, they thought na they will not be removed sa kapangyarihan. So they will be forever sa Malacanang, sa palace. Alam niyo ba, naalala ko lang bigla. Tatawanan kami, sabi ni PRD. Alam mo, di ko maintindihan, bakit ang tawag nila doon sa Malacanang Palace? Alam mo, out of nowhere yun ha. Kasi parang, tapos, opisina yun, hindi naman yun palace. Kasi daw, that's how, ganun niya i-treat yung, yung Malacanang. Ang treatment nga niya sa Malacanang is, it's an office na punong-puno ng trabaho. It's not supposed to be a palace. Bakit ngayon daw Malacanang Palace na uli? Ako ng tawa eh. Ganun eh. May pa-concert. Ewan ko kung si Mocha ata nagsabi nun. Piling mga hari eh. Parang, basta may humirit sa amin. Ewan ko sino yun. Kung si Mocha ba yun, si Boss Dada. O si Coach Oli. Anyway, ito pa. Ito, bagong problema ito sa bayan natin. Dapat talaga itong solusyonan.
Alam mo, ilang beses na ako dito, muntik-muntikan. Kaya medyo mainit ang dugo ko dito. Kasi itong mga to, itong bagong hari ng karsada ngayon, sa totoo lang ang lalakas ng loob niyan kasi hindi sila required magkalisensya. Kaya bara-bara ho sa kalsada yan. Kabilang ang mga electric vehicles sa pinuntirian ng mga otoridad sa Parañaque dahil sa gabal daw sa kalsada. Walang pinagbigyan maski yung sakay ng e-bike na may dalang pasyente. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Makahuli natin e-bike. Bawal po sa kakalsadahan yan eh. Ilan lang ang mga e-trike na ito sa mga sasakyang inimpound ng mga tauhan ng Parañaque Traffic and Parking Management Office sa isinagawang operasyon laban sa mga sagabal sa kalsada. Iniwan lang daw kasing nakapark sa kalsada ang mga e-trike na dahilan sa paninikip ng daloy ng trapiko sa Quirino Avenue. 2006 pa ipinagbabawal ng LTO ang mga light electric vehicle gaya ng e-bike at e-trikes sa mga national road. Pinapayagan lang silang tumawid sa mga pangunahing kalsada at dumaan sa mga side road. Ang babaeng ito sinubukan pang makiusap dahil may bitbit na pasyente papuntang ospital. Pero nakiusap lang ako. Yung sasakyan kasi namin, service, e-bike. Po ba? Kasama rito? Hindi po. Magpapaalam lang kami kasi papunta kami ng ospital. Hindi tumuloy kasi baka daw ulin. Ang e-bike po, bawal po dumaan sa national road. Wala po bang means of transport, jeep or taxi? Sana maunawaan niyo po na ginagawa lang natin yung trabaho natin. Ang nasa ordinance kasi namin, across lang sila, passing through lang, hindi yung dadaan sila mismo sa mismong national road. Sa gabal talaga. Kasamang pinagmulta ang ilang sasakyan na ginawang parking ang kalsada, pati ng tricycle na nagde-deliver ng isda. Hindi kakain lang sana. Dito talaga daanan talaga namin eh. Galing Bulungan, tapos deliver ako rito. Alam mo bang bawal yung tricycle sa Hindi ko alam kasi ito daanan talaga namin. Wala naman iba eh. Sa Sukat Road, may natyempohan ng mga tricycle na nakaparada sa highway. Di rin nakaligtas ang UV Express na nakapark sa bangketa. Sanay na raw ang mga driver dito na mahuli habang namamasada. Okay lang sa inyo? Lagi naman. Lagi kayo nahuhuli dito, sir? Tambahan lang yan. Ha? Tambahan lang. Tambahan. Swerte kayo, di swerte nga. Alam mo kung bakit isang bagay ito na pinapanood natin. Napaka-importante po kasi nito. Una-una, safety ng mga kababayan natin. Napaka-importante na talagang itong mga e-trike. Kasi ito mga to, wala ho silang pakialam. Nakapanood na po ako ilang TikTok na napanood ko na humaharang sila sa kalsada. Wala silang pakialam kahit businahan na sila. Kasi nga po, feeling nila wala naman magagawa ang tao sa kanila since wala silang lisensya. Hindi sila pwedeng hulihin. Kaya nga minsan hindi pa sumusunod sa stoplight yan. Tuloy-tuloy pa yan minsan. Kasi nga feeling nila hindi ho sila pwedeng hulihin dahil wala naman silang lisensya. Makakapagmaneho naman sila ng walang lisensya. Alam mo, bakit ako naiinis? Kasi ayokong dumating ang panahon, sabihin na ng gobyerno na lisensyahan na mga nagpamaneho ng ganyan. Kasi kawawa naman din yung mga, yan na nga lang yung way of transportation nila. Tapos wala silang Pero, wala mukhang kailangan na Mark Lawrence, salamat po. Hindi totoo, mukhang kailangan. Alam nyo ba sa ibang bansa, kahit nga yung simpleng scooter na ang takbo lang is 20 km/h, kailangan may plaka pa? May ganun, di ba? Pero sa ating kasi parang, parang baligtad Kung sino pa yung walang lisensya, sila pa yung parang pasaway sa kalsada. Ang traffic na nga natin, dinagdagan pa ng mga pasaway. Hindi na nga alam mo yun, magagalit pa sila pag sinita, sasabihin na naman nila, anti-poor ka. Anti-poor ka. Anti-poor. Anti-poor. Yun naman talaga ang totoo sa Pilipinas Pag pinatupad mo yung batas, anti-poor ka. Anti-poor. Minsan nakakainis din no? Diba, totoo, nakakainis Kaya tuloy minsan nakakawalang gana, pero ang problema, alam nyo, grabe ho, wala nang pinipiling oras ang traffic sa Pilipinas. Sobrang, ewan ko kung anong isipin nyo nga number 1 na nga tayo
Sabi pa ng iba, bakit kasi hindi nyo ikumpara sa India? Ay, tanga. Naandun ang India sa top 5. Hindi ko lang alam kung second or third. Nandun ang India. Tinalo na nga natin sila eh. Finally. We are the winner. Panalo na tayo sa kanila. O, di ba? Taas ganito na naman. Eto na naman mga kulang sa disiplina. Eto pa, meron tayong babanatang malupit dito. Eto. Gusto ko lang i-ano to, ha. Oh, ayan. Kasi may kahapon, nung nilabas ko yung Isko Legacy, marami nagsabi, yan lang naman ang nagawa ni Isko. Yung mga ganyan-ganyan. Yan lang naman. Alam nyo, actually, nakaligtaan ko ngang ilabas to. Kasi December ito natapos eh. December to lumabas. Yan. Okay? Iba na namang yan, eskwelahan. Another public school. Yang, ayan. New Manila Science High School. Ibang eskwelahan yan. Okay? For your information lang. So, hindi ko lang nailabas siya nung panahon na ako po ay nasa Japan po kasi busy-busyhan ako noon. So, hindi ko lang po nailabas yan. Pero, yan po ay matagal ng, nung yan po yung December po yan lumabas. Natapos, ika nga. Okay? Pinapakita lang natin kung gaano kaganda. At alam nyo ba? Hindi. Alam nyo ba na yung pinakita natin kahapon, yun ang pinakamalaking public school elementary sa buong Pilipinas? You know, may nagsabi sa aking yun po ang pinakamalaki. Kaya nga magugulat ka talaga eh. Grabe ho, astigo talaga. Ibang level talaga ito si Yorme. Makikita mo naman eh. Kaya sana, tulungan nyo ko. Pilitin natin na si Yorme ay tumakbo. Diba? Sa susunod na eleksyon. Kasi sayang naman. Ang bata-bata niya pa, magre-retire na siya. Sana kung papalitan ko siya. Ay, hindi, joke lang. Di ba? Sayang naman po. Wait, papakita ko lang. Sandali, Meron pa yan eh. May video yan eh. Eto, di ko na-download yung... Ayan. Ayan. Ata. Baka sabihin nyo, picture lang eh. May video ho yan. May video. Okay? Wait lang po. Ito. Manila Science High School. Sigurado ko marami magpipicture dyan. Ang ganda ng basketball court ko. May paradahan pa naman. Ewan ko kung hindi kayo magandahan dyan sa mga ginagawa ng Maynila. Ang lupit. Nakakabilib talaga. Ewan ko lang eh. Talagang Anyway, sa akin sana talaga di ka na-absent yan. At saka alam mo matindi dyan. Hindi ka over the backwood. Pwede ka tumalong ka doon sa building. Walang over the backwood eh. Diba? Kasi yung agad ang tinignan ko kasi nung sa Claret nag-over the backwood kami. Sa kabila, Holy Family na. Mga babae naman. Na ba ako dyan, hindi ko yun, wala na. Tatalong ka na sa building. Kasi ito yung harap. Mataas-taas. May tusok-tusok pa. Sana. Congratulations. 4 na school yan, boss. Correct. Actually, tama ka dyan. 4 na eskwelahan niyang ano ba sabi? Yan.
4 yan na puro 10-story. Fully air-conditioned classroom and gymnasium and auditorium. All air-conditioned with multiple elevation. Grabe ka talaga, Yorme, ha? Meron pa. Oh, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, at ongoing ngayon yung 20-story na San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, and Pedro Hill Residence. Hingi kaya ako kay Yorme ng isa ditong unit, ano? Para man matotoo yung sinabi ni anong pangalan nun? Nung Sintu-Sinto. Para magkatotoo. Yorme, sabi kasi ni Sintu-Sinto na vlogger, binayaran niyo daw ako. Asa na? Kahit isang unit lang, tirahan ng kabit. Tirahan talaga ng kabit. Bigyan mo ko ng isa sa Condominium 1, Condominium 2, at saka Binondominium 1, tsaka San Lazaro Residence, at saka San Sebastian. Kailangan ko ng, at saka Pedro Hill, 6. Kailangan ko ng 6 na sugar baby na ititira dyan. Pero ano bang gusto mag-apply? banatbyofficial@gmail.com. Alam nyo naman na requirement ko. Kailangan. Ay, di pwede. Di pwede. Baka mami mag-apply si Anharot. Anharot, wag ka nang, wag ka nang pumapel, ha? 6. Yorme, kung napapakinggan mo to, kailangan ko ng 6 na unit. 1 bedroom, importante yon para pag merong kainan. I mean kainan, yung tawag doon, yung ano ba tawag doon? Dining table. Kailangan ko ng 6. Para maging totoo yung sinasabi ni Sintu-Sinto, di ba? Na nabayaran tayo, 6. Kung meron na gusto mag-apply, banatbyofficial@gmail.com. 6, ano? Walang isang araw lang ang pahinga mo dun, Brad. Wala na, hindi na ako makapag-live nun. Partida pa yan, pandemic time, correct? Alam mo, 3 years, pandemic time. Sabi nga ni Yorme, nung nakwentuhan ko siya dito, wala daw siyang, yung mga tao daw dyan, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Even during pandemic. Ganun katindi yan. Talagang tuloy-tuloy. Naku po. Malupit yan. Alam mo, iba. Saka nakakita nito, no? Ilan yun? 6. Oh. Kasi, tamo, ang bilis yung matandaan. Kasi, inalagay natin sa kabit. 6, di ba? 6 na condominium. Tapos, ilan ng eskwelahan? 4. Oh, isipin niyo yun. 10 malalaking building ang naitayo in 3 years during pandemic. Nakakita ng ganun. Tapos, sasabihin nila na masyado pang hilaw si Yorme para tumakbong presidente. May ospital ba ng Maynila? Ang galing nyo talaga, memorize nyo. Buti pa kayo. May Manila Zoo pa. Ay, naku, grabe naman yan. Hindi, totoo naman, di ba? Isipin nyo na mabuti yun. Kasi kung kayo nga, kaya nga alam nyo, itong mga Iskonyan kasi, sanay na kayo sa akin eh. Di ba? Kayo mga Iskonyan, yung talagang subscriber ko na ng matagal, sanay na kayo sa akin eh. Na I always base my opinion on evidence. Alam nyo yan. I do not jump to any issue nang walang ebidensya. Kaya nga even this, alam nyo ba na winarningan ako ng ilan before ako mag-isko, Banatbay, it's better for you not to declare support to anyone. Kasi at that time, ito lang para ho sa kaalaman ninyo nung panahon na yon, ilang beses kami nag-meet ni PRRD. Kaya nga kung papansin niyo doon sa latest interview, di ba? Mararamdaman niyo yung medyo nagkakaintindihan na kami ng
mga bagay-bagay. Ilang beses kami nag-meet ni PRRD tungkol sa plano niya sa politika. And I know, ayaw na ayaw niya doon sa kapartner ng anak niya. Alam ko yun. Kaya confident ako nun eh. Confident ako na hindi babaligtad si Pangulong Duterte. Kasi ilang beses ko nadinig sa kanya lahat ng ebidensyang gusto niyong malaman na hindi ko pwedeng sabihin. Narinig ko sa kanya yun. Personal. Okay? Kaya sabi ko, hindi na lang ako susuporta at that time. Kahit nandun pa yung anak niya. Kasi ayaw talaga ni Pangulong Duterte. Nadinig ko yun. Pero may mga nagsuggest sa akin, wag ka nang sumuporta kahit kanino. Kasi sigurado ko kung ano-ano sasabihin ng mga tao, magagalit ang tao, may mga ganyan, mababawasan ka ng subscriber. Kasi ako, ebidensya eh. Tiningnan ko talaga eh. Tiningnan ko yung, alam mo yun, oo, hindi perfecto si Yorme, magaspang. Totoo naman eh, magaspang siya eh, taga-Tondo eh. Medyo, meron din siyang, si Yorme kasi may tendency ring pasmado bibig eh. Yung pagka nagalit, bibitaw ng may ganun siya eh. Kita ko yun eh. Personal. Pero nung nakikita ko na, yung ginawa niya sa Maynila, sabi ko, napakahirap nung ginawa nitong maman to. I'm a witness. Kaya ako nag-Yorme nung time na yun. I'm a witness. Tandaan ninyo, 3 show ko sa Mocha Girls nasa Malate. Kabisado kong galawan dyan. Si Mocha nakatira sa Maynila. Ay, sinabi ko. Sorry naman! So alam ko talaga ang pasikot-sikot ng Maynila. Alam ko ho yun. Galawan dyan sa Maynila. Talagang ex ko dyan. Ay! Sabi ko rin, anak ng wedding. Tama na nga! Ang daming daldal mo! Lasal yun, Lasal. Ay! Shala ka ba? By Lasal! Pag-Lasal! Anyway, wala tuloy ako. Kaya alam ko yun eh. Laman po ako ng Maynila. Talagang nakikita ko anong itsura ng Maynila at kung anong pagbabago ang nangyari sa Maynila nung panahon ni Yorme. And because of that, ni-research ko talaga, ano ba talaga itong, kasi ang dami ko nadidinig, sugarol, alam mo yung mga ganon, sugarol, komunista, gababla, alam mo yung mga typical binibintang sa kanya. Na, nung tiningnan ko isa-isa, hindi naman pala totoo. Talagang, alam mo yun, binanatan lang siya, tapos, yung mga kakilala ko doon, wala silang, ang weird nga, kasi, yung mga kakilala kong nasa Maynila, magaganda ang sinabi kay Yorme noon. Pero yung mga hindi taga Maynila, ang daming sinasabi kay Yorme na hindi naman nila kilala yung mama. Doon pa lang, makukonclude mo na kaagad na may mali. Bakit ang nagsasabi ng masama si Yorme ay hindi mga taga Maynila, tapos yung mga taga Maynila na nagsasabing magandang ginawa ni Yorme sa Maynila, mga taga doon. Doon pa lang, abay may mali na kaagad. Ibig sabihin, may umu-operate. Yung pala, talaga namang may umu-operate. Nakita natin yun. Sino yung mga nag-operate? Yung mga nabudol. Tama, mali. Di ba? Kung yung mga nabudol, para lang maipanalo nila yung kanilang kandidato, kung ano-ano sinabi dito kay Yorme. Kaya hanggang nakita natin, di ba? Kita naman natin nung magaganda. Sabi ko nga until, tapos na ba yun? Until now. Yung mga nagawa niyang project doon, it speaks so much. If Yorme is a corrupt mayor o hindi. Ito lang, simple question. And that I want you to, really think. Kung si Yorme nakapagpatayo ng 6 na eskwelahan, 4 na kondominium, 4 na eskwelahan, 6 na kondominium, isang ospital o 2 ospital, hindi ako sure kung ilan, pero ang sigurado ako, yung napuntaan ko, Manila Zoo,
na 3 taon lang nagsilbing mayor, bakit yung mga mayor na ang tagal na doon, walang naipatayo? Isipin nyo mabuti yan, ha? Talagang talagang isaksak nyo sa kukote niya. Bakit ganun? Napunta kay Eddie. Correct. Naintindihan? Napunta kay Eddie. Hindi lang nagkuyakoy. Nabulsa yun. Kasi remember, merong income ang bawat city may income yan from their tax. Di ba, may mga business dyan, nagtatax yan napupunta, kaya nga di ba humihingi ng business permit sa City Hall. So, dandun yun. Pantakin mo, 3 taon nakatayo ng ilan? Sana nga kung 1, 2, wala lang yan. Hindi, ang dami. Ibig sabihin, yung binibintang nila, na-corrupt si Yorme noon dahil binenta yung Divisoria, bla bla bla. Ha? Okay ka lang? Isa lang yung binenta, ilan ang kapalit? Walang taong matinong makakapag-isip na kinurap yung Divisoria, na binenta, kuno, pero ang daming natayo. Tama, mali. Di ba ho? O, tanungin ko kayo ngayon. Kamusta yung ibang syudad? Yung mga tiyanggibo sa monumento, ang sikip na nga ng sidewalk, huwag ka mag-alala. Tatakbo dyan si Trillanes. Boto mo. Kaya nga, anong sinasabi ko dito? Malaki sana ang magagawa mo, Yorme, sa Senado. Okay? Malaki po. Tsaka makikita natin, kasi tandaan nyo, may allotted budget din po dyan. Yorme, alam mo, yung pangarap mo na magkaroon ng ospital sa bawat lugar, magagawa mo pag nag-senador ka. Although, hindi ganun kadami kung naging presidente ka. Pero pag naging senador ka, magagawa mo yun. Di ba pangarap mo yun, Yorme? Pagkakait mo ba yun? Ibibigay mo ba yun sa ibang senador na hindi naman nagpapagawa ng ospital? Diba? Payag ka ba nun? Alam ko, hindi ka papayag eh. Ang dami mong budget doon sa pag naging senador ka. Ipakita mo na yung pinangako mo nung presidente ka na magpapatayo ka ng mga ospital. Magagawa mo yan pag senador ka. Mali. Yun naman ang gusto ko. Yorme, tama si Banat Bay, kaya nga mag-senador ka. Mga gatongero kayo, ha? Ginagatongan. Nanggagatong na nga ako. Ginagatongan niyo pa ako, ha? Ay, nako. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Tandaan niyo lagi, pag tama palakpakan, pag mali banatan, huwag maniwala sa chismis. Laging samay. Ebidensya lang, ha? Doon lang tayo. Pag may ebidensya, yun po ang ating paniwalaan. Maraming salamat po. God bless everyone. See you tomorrow. Itong ganda sa Panginoon Diyos. Sasabihin niya sa iyo yung totoo. Kung bakit hindi niya sinasagot, kasi minsan kaya kakukulit natin, paulit-ulitan sa Panginoon Diyos, hindi para makinig si God, kundi para matuto tayong makinig kay God. Minsan sasabihin ng Lord, may kasalanan kay, hingi mo ng tawad. Baka meron kang ginagawa na hindi mo alam, yung unconfessed sin. Baka meron kang unforgiveness. Baka galit ka pa rin. Meron ding marital issues. Ano yung marital issues? Sabi niya, if you're not considerate to your wife, the Lord will never answer your prayer.
there would be hindrance to your prayers. At minsan, we are asking with the wrong motive. Sabi niya, anak, nali motibo mo eh. Anak, as you read the scripture, as you persevere in your prayer, at hindi ka sumusuko in your relationship with God, doon niya may i-reveal niya sa iyo, anak, because He is the truth, and the truth shall set you free. Sabi niya, may problema ka, anak. May problema ka. Kaya hindi ko sinasagot yung prayer mo. You're not ready.